songs. Prince of Warner Music. Yan. Oo. Ang Warner po kasi ngayon, ano na, Warner maraming pogi. Warning. Warner. Warning sa iba. Meron sa Warner. Si Brian po ay known sa kanyang mga teleserye songs. Like, Animated. Ayun na. Sumambol na. Padami. He's currently in Dream Dad. Soon to be magkakaroon na siya ng sarili niyang teleserye. Yes. Wow! Sana. We're claiming. Mm. And he recently signed with Warner Music. Yun ang sigurado. Yes. Na nangyari. Meron na po siyang song on Spotify, Mundong Imposible. Pero ang official first single is Erase Ka Na Sa Puso. Game. Sige, game. Speaking of Erase Ka Na Sa Puso, can you tell us something about that song? Gawin kaya natin by lyrics. Hindi kasi yung story na. Kung iisipin natin, yung pinaka-theme ng song niya, Erase Ka Na Sa Puso, is parang trying to erase all the memories yan. Parang gano'n. So, it tells about, Memories na. kumbaga parang kakalimutan na kita. Kumbaga parang wala ka nang puwang sa puso ko. That's the lyrics eh. As in literally. So, yeah, literally, paalam na sa'yo. So yun. So, more on a Letting go. yeah, parang letting go and then may heart is content. So, kaya nga, ini-erase na kita sa puso. Okay, follow up. Ayan. Sa song mo, di ba, Erase Ka Na Sa Puso? Yes. Sino naman yung siguro gusto mong Pangalanan na daw yan. May someone ba? May someone ba? Particular someone. Di ba naman dumarating sa point na may in-erase na ako, no? Kasi parang well, yun lang kasi yung yung pinaka-tinong story, pero in real life hindi ko alam what will happen next. Pero sa ngayon, it's just a song na gusto kong i-express sa lahat ng mga listeners natin kasi lang mga Pilipino natin, ng mga parang kultura talaga ng Pinay na talagang mahilig sa mga love songs and kumbaga kung i-classify natin kung anong klaseng love songs yan, mas gusto nila yung medyo yung mga heartbreak song, yung medyo ganyan, parang break-up song or medyo senti para makapag-senti yung mga listeners natin. So, I think the first single ko under Warner, the Erase Ka Na Sa Puso, yun. So, meaning, hindi mo pa na-experience or hindi pa ganun na sa buhay mo na i-delete yung isang tao. So, how did you motivate yourself for that song? Kasi ang hirap na. Nanood ka ba ng movie? Hindi naman. Kasi lahat naman tayo nakaranas ng pain. Pero, nadi-differentiate natin yan kung anong klaseng pain ang na-experience mo. So, for me, hindi ko naman talaga literally na-experience yung erase, pero yung pain, we can adapt it sa isang bagay na pwede mong gamitin to interpret a song. So, for me, erase, kumbaga parang, it's more on a letting go and then, kumbaga parang, meron kang ilalet go na someone. So, dun pa lang meron ka ng hugot. Pero like may particular lines ba dun sa song na talaga nakarelate? Nakarelate ka na. Nakarelate ako. Siguro erase ka na sa puso ko. Paalam na sa'yo. Kasi we always say that every time we break up with someone. So, alam ka naman sabihin natin, sige, see you later, hindi naman You always say goodbye. So, kung meron man na lines ako in particular, yun, siguro. Yung saying goodbye. Kasi lahat naman tayo nakapagsabi na ng goodbye naman sa akin. So, yun. Since ito yung first single mo, dito na ba magbe-base yung magiging first album mo sa Warner? I believe so. Kasi, di ba And when did we expect that? By when? Good question yan Kasi yung, syempre first of all, I'm so thankful sa Warner kasi nga,
ano yun eh, January ko pa lang narinig yung good news na yun, na yung parang si Warner Music, merong interest sa akin na, yan, gawan ako ng mga single. Kumbaga parang, tapos narinig ko din sa plano ng Warner is hindi yung typical na talagang yung isang bagsakan. Doon mo nakikita na parang everything is planado, na isa-isa lang muna. Kumbaga parang, wag nating biglain. Like, yung Erase Ka Na Sa Puso Ko, kung iisipin mo, ilalabas muna namin to sa mga iTunes. Nalabas na ba? Sa Mga 29. iTunes sa 29. So, hindi siya hindi siya album. So, definitely, kumbaga parang after nung single, kasi gano'n naman na yung ngayon dahil yung mga tao ngayon digital. So, single-single lang, iTunes, Spotify, and all the parang, Deezer. yung mga gano'n. So, siguro, depende rin kasi yun sa tao eh. Pag nakita naman natin na parang, tingnan lakas itong kanta na to. Diba? Tapos another single, parang okay ulit. So, that's the time na mag-decide na kami na i-album na natin to. Pero right now, we are very happy kasi single. Kumbaga parang, yeah, malaki din yung ma-i-reach nun kasi mga tao ngayon is mga online. Who wrote the song? Who Erase. wrote the song? Sino na? Direct Joven. Direct Joven. The one who created na. Yung kay Michael Pamilio. Yun. The one who created that. Yung pare. Pare man mo daw. Saka yung kay Aiza Sigera na winner. Marami ka bang pinagpilian na na songs? Or ito? Pinagpilian. Actually, binigay sa akin yung Erase Ka Na Sa Puso Ko. Meron sila mga binigay sa akin ng mga songs. Pero nung una ko siyang narinig, demo pa lang ito, parang ako mismo parang maganda tong song na to. So, sinabi ko parang gawin nating single kasi maganda yung lyrics, maganda yung melody. Kasi ganoon naman siguro nagsisimula ang lahat eh. Kumbaga parang pag maganda yung melody mo, yun na yung pinaka magiging parang pattern nung kanta. Kumbaga bilang isang singer, madalaman mo na parang okay itong ano na to okay itong song na to parang catchy, paganda siyang i-interpret. Tapos yun na, kumbaga parang sa akin, gusto ko yung kanta mo. Since pinag-uusapan natin yung Erase, did you properly erase or nagpaalam dun sa previous mong record label bago ka mag-Warner? Hindi naman kasi yung manager nila, siya din naman yung Na siya mag-explain. kasi BWB Records is my kumbaga parang first ko siya, label ko siya, and then hindi pa rin siya nawala kasi nga minamanage pa rin nila ako. And then yung isa ko namang so label, it's not really kumbaga parang dito si Warner as distribution, and then si BWB is still there. So wala naman akong in-erase kasi wala namang erase, nagdagdag pa nga si Warner. So it's a good point na parang dito na siya wala akong in-erase kundi may dinagdag pa nga akong family support. Kumbaga parang international yung nadagdag. And this is international label. So partnership between BWB. and Warner Music. Okay. And then, in terms of priorities, paano mo i-categorize yung acting mo, singing mo, and then your personal life mo, particularly your love life, of course, kasi. Paano mo siya i-categorize? Or sino yung number 1, number 2, or number 3 mo? Number 1. Sa ngayon, number 1, may mga choices ba tayo? Wala. Yung acting, singing, and personal life. Number 1, syempre, singing. Okay. First love eh. So, hindi siya madaling kalimutan. Kumbaga parang lagi mo pa siyang i-improve every day or every time. So number 2 naman siguro yung acting. Kasi nga, andito naman ako to receive kung ano ibibigay sa akin. So who am I to refuse or decline a project na kung alam ko naman na kaya ko naman. So why not? And then, siguro, number 3, pinakahuli. Hindi ko naman sinasabing kinukulelat ko yung buhay ko. Pero, yung personal life ko, I think doon muna siya pinaka-least priority. Priority still, pero, kumbaga, mas priority, pinaka-priority. So, ganoon ko siya categorize. Yung personal life ko, kasi, nag-enjoy naman ako sa, kumbaga sa mas priority at pinaka-priority. Right. So, okay na ako doon. Since singing yung priority mo, ano yung mga, what are
you want to achieve in singing? I want to achieve. Mm-mm. Sabi ko nga, gusto ko magkaroon ng international scene. Okay. Nagkaroon na ako So, ng na-achieve mo. Warner Music. So What I else do you want? meron na ako. One way to go. Yeah. And then, sana magkaroon na ako ng mga, yung literal na mga international shows. Mm-mm. Siyempre, mangyayari naman talaga yan. Oo. And then, siguro gusto ko rin talaga magkaroon ng hit na parang iisipin ko na naging sikat siya, it's because kinanta ko siya. Okay. At saka parang ayoko nang isipin or kumbaga parang andun na ako sa point na kinanta ko si ganito, kinover ko siya, in-acknowledge ako ng mga tao, nagustuhan nila yung version ko. Pero at this time, I want to be more different. And at the same time, parang tatatak talaga sa akin because original song to. Kumbaga parang sa akin, itong kantang to, kay Brian yan. So yun yung mga gusto ko pa mangyari. Tapos singin kayo. Thank you. Yun dun sa, ano ngayon, sa album na nalalabas. Bukod dun sa Erase Ka Na Sa Puso Ko, may mga original songs pa ba na aabangan ng mga fans mo? Or meron ka bang sariling ginawang songs? Or Sariling ginawa. Na-approve na ba ni Ate Chen yung... sa ngayon kasi, yun nga, gaya nga ng sinabi ko, one step at a time kami dito sa Warner Music. So, yung Erase Ka Na Sa Puso Ko, abangan nila soon, lalabas na yan sa mga iTunes, Spotify, yun, sa mga ganun. After niyan, syempre susundan pa namin yun. At gusto ko muna kasing kumbaga parang Focus doon. itago muna yung mga iba namin. Hindi ko naman sinasabing parang itago pa muna. Kumbaga, eto si Erase, ito yung first na gusto kong mapakinggan nyo na bago sa akin this 2015. And so, sa mga susunod na quarter, dahil March pa lang naman siguro, gusto kong sabihin sa kanila na yung Erase na yan, isa sa mga pasabog ko ngayong taon. So, marami pa kayong aabangan sa akin. Okay, sige. Kasi my brother used to listen lahat ng mga na-cover mo songs, yung mga So, isa yun sa mga naririnig kong mga playlist niya lagi. So, meron ba dito sa mga future this year, meron ba dito mga songs na pag pinakinggan ko, mawawala na yung image na yung dating kino-cover mo yung original songs from someone, gano'n? Covers. Saka mga talking about original song from Brian. Oo, yung tipong pag narinig ko, ibang Brian na to. Yung gano'n. Siguro hindi naman talagang ibang Brian kasi hindi ko din naman babaguhin yung genre ko. And then, I'm not saying naman din na ayoko namang mag-stick lang forever dun sa genre na to. For me, Brian still Brian with a twist na lang. Or kumbaga parang nag-level up. Version 2.0. Kasi parang iniisip ko, baka mamaya yung mga previous na songs ko, maganda nga siya, pero baka meron pang ikagaganda. Kumbaga parang for the better. And I think, naniniwala naman ako na yung Erase Ka Na Sa Puso Ko is another side of me. Dahil nga, pag narinig nyo na yan sa radio, ako magsasabi sa inyo. So, talaga maganda siya. Okay. Yes! Lionheart TV. Clarification lang kayo. Di ba, ever since naman, makilala ka namin, you are the Prince of Terra Heritage song. Di ba, Eric Santos is claiming the title? So, are you still going to continue pa rin nakagamitin yung title na to? Di ba siya? King siya, di ba? Yung sabi niya dati. Ano daw? Ano? King siya. Queen? Si Eric. Ay, King. Ma-post muna. King siya, alam So, ko. mag-stick ka rin tayo sa Prince of Terra. Kasi yun ang first single as Brian now with Warner Music. Of course, syempre yan. Nilook forward ko talaga yan. Na sana, ang objective kasi namin dito, kahit saan ako pumunta, gusto ko marinig yung kanta na Erase Ka Na Sa Puso Ko. Para naman, kasi doon mo masasabi. Kasi, baka mamaya, yung mga ibang songs kasi minsan, naririnig mo lang siya sa isang area. Pero once you outside or mas malayo ka na sa kung saan mo siya napakinggan, baka mamaya hindi mo na siya mapakinggan. Kasi nangyayari talaga yun.
So, this time, gusto ko mangyari, wherever I go, of course, with the help of Warner and BWD, and we are looking forward sa bagay na yan, na kahit sa ang sulok ng Pilipinas, mga para magiging national anthem, kahit pa paano yun. Or LSS, yan. Target talaga namin. Sana mga. At saka yung ating condition na namin. Bawat kanta na i-release ni Brian, ng plano ng Warner is, at saka ng BWB, mag-mark as Brian. Yun. Lahat ng singles na lalabas. Na this time, hindi lang nila sasabihin na sa teleserye. Pag narinig lang yung kanta, si Brian kumanta. Kasi it's about time to put a face and a name to the songs. Sa ganyan ba namang gwapo, hindi mo papalagay ng mukha? Warner na nagsabi. Kasi di ba madalas nangyayari minsan, pagka may mga songs na ni-remake si Brian, alam nila yung song, pero hindi nila masyado nare-recognize yung singer. Di ba? Tsaka alam niyo po yun, sa mga experiences ko kasi, siguro, sana mangyari talaga sa 2015. Siyempre, pinagpiplay naman natin lahat ng mangyari yan, di ba? Yung mga previous years, lagi na lang sinasabi, siya yung kumanta nung ganito, anong ang name nun? Gusto ko, I'll do the opposite. Siya si Brian, yung kumanta nung ganito. Yun yung Yun yung mangyayari sa last time, 2015. iba yung, parang, nung napakinggan ko, parang dadalhin yun eh. Tapos sabi ko, yan ba yung kay Regine? Pero ayun agad yung naano ko, pero hindi ko agad na, sabi ko, sino yun? Tapos sabi ng kapatid ko, ate, siya yung nasa ano, So, sino yun? Parang hindi ko pa nagkaano nung so time ibahin natin this time na, instead na, siya yung kumanta nung ganito, si Brian. Balik rin natin. Yan si Brian, yung kumanta nung Erase. So, sana Mangyayari yan. Ano pa? Ay, yun na lang. From the time na nanalo ka dun sa contest, and then hanggang ngayon, kamusta na yung status ng buhay mo? Ng family mo? Family? Mo? Or do you have investment na? Bahay? Sasakyan? Mga ganun. Share with us. Yung look ko ba nagbago? Oo, naman. Investment, marami naman kasi That's yun good. nga, tama ka nga dahil galing ako sa GMA after nun, and it's been 8 years na yata. Started 2006 and almost 9. Dapat may mangyari na talaga kasi kung wala naman talaga. Kasi may mga stories tayo na nakikita na parang wala nangyari sa kanila. Nasayang. Yeah. Ayoko kasing mangyari yun dahil parang for me, binigyan ka na ng pagkakataon eh. Dapat you have to make the most out of it. Yes. And luckily naman, sa awa naman ng Diyos, okay naman, dito pa rin ako ngayon. Tapos, regarding sa sinasabi mo na investments, meron naman din. Like, nakatira na kami sa sarili namin bahay. That's good. So, we are not renting anymore. Yun, dun pa lang malaking bagay na yun. Yes. And, ano pa ba? Cars. Ha? Sakyan. Sakyan siguro, basic car, pero wala pa yung luxury car. So, Nakatira ka sa parents mo? yes, nakatira ako sa parents Okay. ko. And meron din ako unit dyan sa Quezon Condo, City. okay. Yes. So, yun, na hindi ko in-expect na or hindi ko inaakala na makakabili pala ako ng mga ganung bagay. Kasi, Nabibili mo na yung mga gusto mo? nabibili ko yung mga gusto ko. Yes, Pero, hindi kasi ako yung tipo ng tao na parang, ano bang usong phone na yun? iPhone 6. Sige, paswap ko na yung phone ko. Tapos kailangan may iPhone 6 na rin ako. Before, I used to be na ganun talaga. Pero ngayon kasi nagbago ako parang inisip ko, meron akong, for example, meron akong isang project na parang hindi ko naman ine-expect na darating pero biglang dumating. I would rather parang save it, i-invest ko sa ibang bagay. So, instead na bumila ako ng, I'm not saying naman namin iPhone 6 pa dito. Pinahigit ako ng konti. Hindi, ano lang, nag-isip lang ako ng mga siguro 10 beses. Kumbaga, parang, ano ba, mas
worth it ba kung bibili Yeah. ito or isa-save ko muna or i-invest ko na lang into something na parang in the future mas kapaki-pakinabang. How about business? Business, Or do you plan to have a business? ngayong taon sana magkaroon ng business. Pero kasi yung brother ko nag-ano siya, parang broker siya sa stock market. So yun pa lang siguro. I keep on investing lang sa mga bahay, sa mga condo, sa mga stocks na ganyan. Business kasi, gusto ko kasi pag nagkaroon ako ng business, hands-on din ako. And then, I want to have a business where ako mismo makaka-monitor ng business na yun. Siyempre, mas maganda yung business, yung talagang gusto mo na rin. Hindi yung porket, ito yung trend ngayon, ito yung uso ngayon, ito na rin yung gagawin. So, mas maganda yung passion mo, dedication at the same time, nandun sa business na gagawin. Tama. So, sana ngayong taon magkaroon ako ng business. Kasi ang plano ko, magkaroon ng mga parang photo studio ba tawag? Studio. Studio yun. Editing house. Editing house. Not really. Photography. Parang gano'n ako. Mm. House, video. Happy J. So, yun. Yun ang mga gusto kong business. Sana mangyari. Di ba graduate ka na? Ngayon, focus Congratulations. mo ba muna talaga yung career mo or ikatrabaho ka in line dun sa quality house? Okay. Alam nyo, 3.5 years kong tinapos yung mass comm ko sa Trinity eh. So sinasabi nga nila, si Brian parang pasulpot-sulpot lang sa TV. Hindi gaano nakikita. Tapos ngayon medyo nakikita na ulit. Hindi ko alam, hindi ko din masasabi na coincidence yun na nangyari sa akin lahat. Pero sabi ko, kailangan ko tapusin yung pag-aaral ko kasi paano pag wala nang nangyari? Di sayang naman, sinayang ko yung oras. So I keep on studying. Kung may projects na dumating, merong adjustment sa mangyayari. Sabihin ko, hindi po ako pwede nag-TTHS kasi mag-aaral po. MWF na lang po hanggang sa ending. Hindi din po pwede. So, sige, per project ka na lang. So, aral ka muna. So, pumayag ako sa ganong setup. Ngayon, sabi nga ni Mia, nakagraduate na ako. So, yun. Nakagraduate na ako sa June. Technically, nakagraduate na ako pero yung March talaga sa June pa. June. Ang plano ko, yun nga, patuloy ko pa rin gagawin yung yung nasimulan ko as like the industry with more parang mas confident na kasi ako ngayon. Kasi ang buhay ng artista, people come and go. Diba? At least, if time will come na wala na ako. Correct. Dati kasi inisip ko, wala naman nangyayari sa akin. Mag-aaral ako kasi magpo-focus na ako sa profession na kukunin ko. Eh, nandyan pa yan. So, people come and go. So, if time will come na mawala man siya or... Kasi hindi ko din alam if how many years pang bubunuin ko sa industry, di ba? So, whatever happens, tumagal o hindi, at least, di ba? Tinapos ko yung pag-aaral. Correct. Magandang investments din kasi yun. So, Tama. we're talking about. Sa akin naman